Magandang hapon po sa atin lahat. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino sa programang Legal Minds React. Every Monday po yan, 4 to 5 p.m. So nagbibigay po tayo ng mga opinions, mga advices sa mga current events, yung mga nag-viral na mga videos. Pag-usapan po natin yan maya-maya. But of course, I'd like to thank sa first episode natin, last year yun, sa December, sa daming nanood, daming nag-react, daming nag-comment. So thank you sa lahat po ng mga followers natin. Ito naman, ang ginagawa natin, purely my personal opinion. And same time, I'm just talking here as a citizen. I'm just exercising my freedom of press, freedom of expression sa mga nangyayari, lalo na yung mga viral videos. So pag-usapan natin yung first video ngayon. Yung first video ngayon, ito. Ito yung first video. So, yung video na yan is yung mga kabataan nagnakaw ng battery. Ang tanong, may liability ba itong mga kabataan? Kasi under the Pangilinan Law, Ay, pag gago. below 18 ka, then wala ka namang discernment, normally, you have no criminal liability as a general rule. Of course, may mga exception dyan. Lalo na mga bata pa, below 18 sila. Pag below 18 kasi, under our law, bibigyan ang mga kabataan na magbago, baka hindi pa sila fully grown up, hindi pa nila alam yung ginagawa nila. But that's why, ang role dapat nito, yung mga magulang. Ang mga magulang dapat turuan ang kanilang mga anak ano yung tama na dapat gawin, bawal ang magnakaw. In this case, klarong-klaro, nakita sa video, public area pa. Sa daan mismo, ninakaw yung battery. So, it's really clear na yung mga kabataan na yan, hindi sila nabigyan ng tamang aral ng kanilang mga magulang. Kasi very clear yan sa ating batas na pag below 18 as a rule, yes, walang criminal liability as a rule. That's why ginagamit ng mga sindikato, mga kriminal, itong mga kabataan. For example, pagtulak ng droga, pagbenta ng droga, pag-transfer ng droga, ginagamit itong mga kabataan. They are taking advantage of the said law. That's why it is my humble opinion na sana yung mga public officials natin, lalo na yung mga senador at mga congressman, i-review nila yung batas about sa age qualification to have a criminal liability. Kasi ginagamit ito na palusot, ginagamit ang mga kabataan sa mga akusado o lalo o sa mga criminal syndicates, lalo na pagnakaw, pag tulak ng droga. So very clear 'yan. So dapat may program ang ating government sa mga kabataan din na lalo na yung mga out of school youth, mga below 18 out of school youth na bigyan sila ng magandang programs para sa good manners and right conduct. So hindi lang sa school dapat ang GMRC. I believe it's my humble opinion na sana doon din sa mga barangay, para at least yung mga kabataan sa mga bawat barangay, ah, may program about sa good manners and right conduct, mali ang magnakaw, mali ang magsinungaling, dapat respetuhin ang ating mga magulang, bawal manakit ng tao, bawal magdroga, mga gano'n na mga program dapat umpisa pa lang. Actually, dapat mag-umpisa pa lang yan sa pamilya. But aside sa family na mga teachings, dapat yung barangay mismo, lalo na yung mga out of school youth na hindi nag-aaral, at least sa barangay man lang, bigyan sila ng pagkakataon na ma-seminar, maturuan ano yung dapat gawin, ano yung masama, at ano yung hindi. Kasi very clear kasi ang ating mga sa philosophy of life. Ask not what you can do. Ask, what do we call this? Huwag mong gawin ang ayaw mong, huwag kang gumawa ng masama na ayaw magawa sa'yo. Parang ganun, that's the golden rule. So, ibig sabihin, kung ayaw mong gawin yan sa'yo, dapat huwag mong gawin yan sa kapwa mo. So ibig sabihin, dapat yung mga kabataan, in this video natutuwa pa sila na nagnakaw sila ng battery para silang para silang na satisfied sa ginagawa nila, which mali yan. Kasi sabi nga ni Dr. Jose Rizal, youth is the hope of our country.
ang kinabukasan ng ating bansa. Paano maging kinabukasan kung bata pa lang, sinungaling na, bata pa lang, magnanakaw na, bata pa lang, parang gusto nilang manakit ng kapwa nilang kabataan or in fact, yet adult, sinasaktan nila. Bata pa lang, pero nagtulak na ng droga. So, saan mapunta yung bansa natin pag ganun? So, ibig sabihin, ang mga kabataan at mas may humble opinion na may program ang ating government na turuan sila ano yung tamang asal, ano yung good manners, paano maging good citizen sa ating bansa. Okay, pangalawang video. Dito tayo sa pangalawang video. So, okay. Ready natin. Grabe naman makaduro to si Uy. Kuya. Ano ba yan? Ano ba yung ginagawa ni Kagawad? Barangay Kapitan? O Kagawad ba to? Or Barangay Tanod? So, isang matanda na PWD. Ginano niya. Don't forget government officials are at all times accountable to the people. Kawawa naman yung si Lolo, PWD, hindi makalakad, may dala pang tulong sa kanila paglakad, ba't binatukan ni Kapitan ba to, Kagawad ba to, or Tanod ba to? Makaduro to si Kuya. Sana yung PWD organization ng bayan na yan, ng bayan to, at least bigyan ng lecture or bigyan ng lesson itong barangay official na to. Idemanda nyo to kasi mali-mali yung ginagawa nila, lalo na isang PWD. Kawawang-kawawa, walang kalaban-laban, binatukan, matanda na, tapos binastos ng isang government official or government employee. Don't forget, nakalagay po sa ating batas that the government employees are at all times accountable to the people. Kailangan respetuhin ang rule of law, hindi dapat mag-abuso, hindi dapat sundin ang batas, and lalo na dapat respetuhin kasi very clear ang ating batas about PWD. Bigyan ng proteksyon, bigyan ng privileges yung mga PWD. In fact, ang senior citizen, di ba? Ang senior citizen may tinatawag na 20% discount. Dapat ang PWD din may 20% discount. So, hindi na hintay na maging senior citizen sila kahit bata pa, basta PWD, may 20% discount. And may protection din sila sa batas. May barangay PWD organization, may municipal PWD organization. Itong mga organization na to, dapat sila mismo ang magbigay proteksyon sa mga PWD. Kailangan magkaisa ang PWD, hindi para at least madepensahan ang mga kapwa PWD. Dapat may organization sila, a strong organization that will protect sa lahat ng mga PWD sa buong Pilipinas. Okay. Stress, pagod, puyat, nako! Maagang sentensya ng buhay yan. Tulad nyo, guilty rin ako. Pero, nung na-discover ko itong Supreme Relief Oil, ang sarap amuyin. Sobrang relaxing. At nung gumamit ako ng Etheric Hair, grabe, gumaan ang pakiramdam ko. Binoblower ko lang ang buong katawan ko for 20 minutes. Ginigising nito ang mga inactive cells. Kaya, mas giginhawa ang ating pangangatawan. Kung gusto mong ma-experience ng free, makipag-appointment sa 0995-907-7039 or 0960-480-0240. Ito ang inyong lingkod, Attorney Kuya Mark Tolentino. Tandaan, huwag maging guilty. Dapat laging healthy. Mahalagang paalala, ang Supreme Relief Oil at Ithera Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay, ito namang video na to. Ito, picture. Picture pala na may isang PWD naman. So, tingnan natin kasi bago natin i-comment itong video na to, mayroon tayong tinatawag na PWD law. Person with disability. Ano yung mga benefits ng mga PWD? 20% discount. May 20% discount. May access dapat sila sa store, makapasok sa tindahan, walang discrimination, mga ganun. Basta bawal ang discrimination. Dapat hindi i-discriminate ang mga PWD, dapat bigyan ng respeto. Yung government natin ang nagsasabi noon through a law, yung PWD law.
dapat yung mga tindahan, mga malls, mga grocery stores, they should respect yung mga karapatan ng mga PWD. Kasi in this case, may isang nag-post itong sa somewhere in Vista Mall, Santa Rosa, Laguna. Nakalagay dito, H&M Philippines, super disappointed sa Vista Mall, Santa Rosa, Laguna, H&M. Bakit? Pinalabas kami ng manager ng H&M dahil daw sa stroller ng anak ko. Blind and deaf PWD. Bawal ba talaga sa loob ng store mamili ang mga PWD? National Council of Disability Affairs o ano? Wala namang bawal. Hindi bawal pumasok ang PWD sa mga tindahan. I think there is kasi sobrang laki yata yung kanilang ano to, yung sasakyan, stroller ng anak niya na PWD. So, ang issue dito, yung may violation ba? Kasi I believe may misunderstanding ang store manager at saka yung customer. Wala namang policy na bawal ang mga PWD makapasok sa mga tindahan, mga mga RTW stores, mga tindahan ng mga damit, grocery. Hindi bawal, baka na may konting miscommunication with respect sa stroller na sobrang laki. But bawal actually kung pag-usapan natin ang mga PWD, dapat respetuhin natin ang mga PWD. In fact, kahit bata sila, binigyan na sila ng 20% discount kasi sobrang laki ang magagastos ng magulang sa mga PWD. For example, yung mga ganyan, parang hindi makalakad, kailangan kayo ng physical therapist. Yung late na ang pag-iisip, hindi naman kulang sa pag-iisip, late lang pag-iisip, occupational therapy. Kung hindi makapagsalita, speech therapy, magkano gastos doon? Yung iba dyan, 2,000 per hour, 1,500 per hour, 700 pesos per hour. Mga ganun ang bayad sa mga therapy lang. So in this case, kailangan hindi dapat i-discriminate. Yun, very basic ang batas. Kung basahin mo yung batas ng PWD, bawal ang discrimination. Not necessarily PWD, kahit sino. Babae, lalaki, bakla, tomboy, bawal ang discrimination. We should be a country na full of respect kahit kanino man. Ma-PWD man yan o hindi. But I have to clarify this. Hindi nakalagay sa batas na PWD ka, special treatment. Walang ganun. There's no such thing as special treatment sa mga PWD. Sabi lang ng batas, dapat hindi sila i-discriminate, hindi sila bastusin, dapat bigyan sila ng access kung pwede ang mga normal na mga Pilipino pumasok sa school, pumasok sa tindahan para bumili. Same also sa PWD. Bigyan din sila ng opportunity, access sa store. In this case, I believe may konting not really discrimination, but miscommunication sa store and with respect sa yung magulang ng PWD. Kasi there is no policy. I believe there is no policy with respect to H&M. Walang policy ang H&M na pag PWD, bawal papasukin sa kanilang tindahan. Wala talaga diyan. In fact, ang batas natin nagsasabi na lahat ng mga tindahan dapat respetuhin ang mga PWD, ibigyan sila ng access. Paano pumasok sa kanilang tindahan, pwede mamili doon ng mga laruan, mga damit. So kahit sino, ma-PWD man ka man o hindi, dapat respeto lang sa isa't isa. Yun ang nakalagay sa ating batas. Okay, next. Hi! Wow, thank you! I-box plus mo na yan. Ano yung motor? Motor, tinali. Tinali. Ano to, lasing? Kung may problema? Ano ba to? Yan. Based on my observation, yung nag-drive ng motor, naka-helmet ang nag-drive.
But ang passenger, parang tulog, tinali niya, walang helmet. I think there's violation. Kasi hindi lang ang driver ng motor ang obligado mag-helmet. Pati ang passenger, obligado mag-helmet. That's why nga, kung sumakay ka ng mga angkas, mga Move It, ano pa yung mga motor na yan na motor apps, kailangan nilang yung kanilang passenger mag-helmet. In this case, walang helmet, lasing pa. So, I think may violation dito sa traffic law. And yung driver ng motor, kahit naka-helmet siya, kasi passenger niya, sinakay niya, kahit tinali pa niya yan, walang helmet, lasing pa, pwedeng mahulog sa motor, madisgrasya sa motor. So, siya mismo, yung driver, is actually may violation sa traffic law, may recklessness, negligence being a driver. Kasi parang may possibility na mahulog itong passenger niya na wala pang helmet, lasing pa. So, risky yung pag-drive sa motor. And nakalagay po sa ating batas na kailangan ang mga driver, motor man yan, 4x4 man yan, 4-wheel vehicle man yan, dapat sundin ang traffic rules. Sana itong pag-drive at ito kung saan daan to, yung mga highway patrol o mga MMDA or anong government agency dapat hulihin itong driver na to. Kasi in the very first place, nag-helmet nga siya, but sinakay niya yung passenger na walang helmet. Ang passenger kasi walang authority ang highway patrol sa passenger. Normally, ang authority ng highway patrol, yung MMDA, yung driver. Or yung LTO, yung driver. Kasi sila nag-issue ng driver's license sa driver. Wala namang passenger's license. So, ibig sabihin, ang number one, may primary liability nito, yung driver. Yung itong lasing, I don't know kung alam ba niya na sinakay siya, tinali siya. We do not know kasi lasing siya eh. But I'm sure na yung driver, alam niya na may sinakay siya na lasing. Wala pang helmet. So, clear na may reckless on the part sa isang driver. Okay, next. Si architect. Architect reaction seeing the new waiting shed along Commonwealth Avenue. Lord, ano ba yung nakikita ko? Ano pa parang galit ba si architect? Lord, ano ba yung nakikita ko? Ano nang nakita ni architect? Tingnan natin anong nakita niya. Ay, to. Okay. Kita ni architect itong waiting shed. Anong problema doon sa waiting shed? So, sabi nila basa daw. For me, it's a design. Design lang yun eh. And approved naman sa lahat ng mga regulatory agency natin. I think hindi bawal yun. Kung waiting shed, from the word waiting shed, hintayan ng tao. Of course, dapat i-maximize sana yung space. Pero kung may design na parang V, may design na parang hindi lahat na maximize yung space. So, depende na sa atin yan sa tumingin. Maybe ayaw ni architect ang design. Maybe ibang architect gusto ang design. Maybe the government agency, kung sino nagpa-construct nung waiting shed na yan, sila ang dapat mag-explain, hindi tayo. Para sa akin, right yan ni architect na mag-react kasi ayaw yata niya yung design. But hindi ibig sabihin na illegal yung design. Hindi ibig sabihin. So, depende na sa ibang architect. Baka may ibang architect na gusto yung design. Yung nag-post ngayon, hindi yata niya gusto yung design. But hindi ibig sabihin na ayaw ni architect ang design, may corruption na. Hindi ganun. Kasi in corruption, kailangan talaga na ipapatunayan na may pagnanakaw ng pera. So, hindi naman ibig sabihin ng ganun. So, yung design na parang V a design, hindi na maximize yung space, hindi ibig sabihin na corruption agad. Kasi, ang design kasi, pwedeng gusto ka sa paningin, maganda tingnan sa paningin mo, iba naman sa paningin ng iba. But dahil ba iba sa paningin ng iba,
may corruption na. Hindi naman ganon. So, I'm tried to be independent. I tried to be walang pinanigan sa lahat ng mga politiko. Sinabi ko lang ang opinion ko na nakalagay doon na hindi ibig sabihin na ayaw ng isang architect pangit na sa lahat ng architect. Maybe yung architect na yon, yung nagsalita, ayaw niya. But hindi ibig sabihin sa ibang architect, ayaw din ng ibang architect. So maybe the architect na gumawa nun, siya dapat sasagot. Basta sa akin, hindi ibig sabihin na ayaw ng isang architect, may corruption na sa isang government structure. Dating child star na si Ray Oh. Bustamante. So, may statement, Agad pinag-usapan isang online isang clip to sa isang movie, future movie, The Rapist of Pepsi Paloma. So, hindi ko masasabi itong Rapist of Pepsi Paloma kasi isang movie to. Sa same time, hindi natin masasabi na may rape pa talaga. Okay, kasi in rape kasi is a case between the rapist and the alleged rape victim. So silang lang ang dapat makasagot diyan kung may rape pa talaga nangyari. Kasi based on my research about the Pepsi Paloma case, si Pepsi Paloma nag-execute ng affidavit of desistance. So ibig sabihin, kung credibility ang pag-usapan natin, we will not talk only about Paloma but other mga complainant. Kasi in law kasi may tinatawag ting presumption of innocence until proven guilty beyond reasonable doubt. Ibig sabihin doon, ang isang kaso always favorable sa accused as a ruling. So hindi sa biktima, always sa accused. Ibig sabihin, the court will decide based on evidence. But in this case, hindi kasi umabot sa korte. So, it's a matter of public opinion. Hindi umabot sa korte itong kaso ni Pepsi Paloma. But si Pepsi Paloma gumawa ng affidavit of desistance. May nagsasabi na napilitan daw siya, but hindi natin pwedeng sabihin yon na napilitan. Kasi first, wala tayong information about that. So, but about the case of kung may na-rape ba si Pepsi Paloma or hindi natin masasabi yan kasi in the very first place, wala namang decision ang korte na na-rape talaga siya. It's more on public opinion kasi involved doon si Vic Soto, sino pa yun, si De Leon, Richie DeHorsey. So it's a more on a media story. Hindi natin masasabi na totoo, hindi rin natin masasabi na hindi totoo. Kasi in the very first place, hindi umawat sa korte. Doon pa lang yata si demandahan sa prosecutor, but during sa prosecutor stage, parang nag-execute na ng affidavit of desistance ito si Pepsi Paloma. Unfortunately, namatay siya after ilang araw ba yun? Buwan ba yun? Basta namatay siya after the execution ng affidavit of desistance. Ang affidavit of desistance kasi, kung nasa fiscal stage pa lang, ibig sabihin, binawi mo ang complaint mo. Binawi mo ang sumbong mo. Pag binawi mo ang sumbong mo, ibig sabihin, hindi na bigyan ng visa ng piskal kung may probable cause ba yung sinasabi mo. Kasi nag-execute ka ng affidavit of desistance. Kasi affidavit of desistance, naka-notarize yun. Hindi ko lang masasabi, hindi ko naman alam kung siya ba talaga nakaperma doon or yung nanay niya ang nakaperma. Kasi may nabasa kong news, nanay daw ang nakaperma. May iba namang news na siya daw ang nakaperma. Basta, based on my experience sa mga kaso, pag fiscal stage pa lang, pag nag-file ng kaso ang complainant, tapos after few months, nag-execute ng affidavit of desistance, ma-dismiss ang kaso. So, pag na-dismiss ang kaso, ibig sabihin, there is no case of rape. Yun yan, there is no case of rape. Sabi ko nga, hindi ko masasabi na may rape kasi na-dismiss naman ang kaso, hindi na sa court. But hindi rin ibig sabihin na walang rape. Kasi sa atin dito, ang pwedeng magsabi na may rape or walang rape is the victim. Kasi siya dapat ang complainant. Kasi in the very first place, iba kasi ang rape sa ibang kaso. In rape kasi, dapat the court will decide based on evidence. Sino bang pwede mag-decide? Sino bang
magsasabi na ni-rape siya. It's only the victim. Only the victim ang pwedeng magsabi na ni-rape siya. Hindi pwede yung mga chismis lang. Kasi the element of rape is absence of consent. Absence of consent. Yun ang elemento ng rape. So, sino ba ang magsasabi na may consent ang sexual act or walang consent ang sexual act or wala talaga nangyari? It's only the victim or the alleged victim. Siya lang pwede magsabi. So, paano niya sabihin kung siya mismo binago niya ang statement niya? Ang tanong dyan, may rape pa? Wala. In the very first place, binago niya ang statement niya. Sinabi niya, binawi niya ang statement niya. Baka may misunderstanding lang. So, binawi niya. So, pag binawi kasi ng isang complainant ang isang statement, ibig sabihin, wala nang bisa yun. Lalo na pag hindi naman napapatunayan na puwersa siya, hindi naman napapatunayan na may threat sa kanyang buhay, hindi natin masasabi yan kasi it was ilang taon na yun nangyari. Ang issue lang dito is rape who has the right to say that a girl was raped. Sino ba ang may authority na magsabi na ni-rape ang isang tao? Of course, the victim. Siya lang ang pwede magsabi. Siya lang ang pwede magsabi na walang consent, may consent. In the very first place, ginawa yung alleged sexual act in a private place. Hindi naman yan in a public place na kahit sino pwedeng manood. It's a private place. Kasi private place, only the victim ang nandun at saka yung mga akusado. Yung mga hindi akusado, wala namang nanood habang may rape nangyari. Walang ganun. So, ibig sabihin, it is the statement of the victim against the statement of the alleged criminals or alleged rapist. So, ibig sabihin doon, kasi yung sinabi ni biktima, alleged victim, is binawi niya, ibig sabihin, walang complaint. Hindi kasi pwede mag-decide ang piskal ng kaso, iakyat niya sa korte, kung wala siyang probable cause. O sa ngayon, walang prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Paano masasabi yan kung hindi naman umakyat sa korte ang kaso? So, ibig sabihin, hindi natin masasabi kung totoo bang rape si Pepsi Paloma or hindi. But the issue here, nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. So, nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. So sino ba ang may liability ba? Actually, kung ako if somebody will ask me, pwedeng mag-file ng kaso si Vic Soto. But hindi ibig sabihin na guilty na si Daryl Yap. Hindi ko sinasabi yun. Pwede mag-file. Mag-file siya kasi nasira yung kanyang reputation as an actor. Pwede siya mag-file ng damages. Pwede siya mag-file ng libel. But hindi ibig sabihin na guilty na si Daryl Yap ng libel kasi kailangan pa yan i-prove sa piskalya, kailangan pa yan i-prove sa korte. Masasabi ko lang na right ni Vic Soto na mag-file. But hindi ko sinasabi na guilty na si Daryl Yap kasi si Daryl Yap may right naman siya na profession kasi niya as a director. So may right siya to express, may right siya na to do arts, may right siya na, lalo na ito, this is a public issue, hindi naman ito na confidential story, this is a issue na pinag-usapan noong 1980s yata to, o 1970s, pinag-usapan. So ibig sabihin, kasi pinag-usapan to, it is not private issues or private concern. This is an issue about media, issue about showbiz. So may karapatan din si Daryl Yap na to express yung kanyang artistic talent. So hindi ko pwede sabihin na guilty si Daryl Yap, hindi ko pwede sabihin na si Daryl Yap inosente. Kasi yung ganyang mga kaso is kailangan pa yan iakyat sa korte. But sa akin, maybe yung sinabi ni Daryl Yap, yung pagbanggit ng pangalan para maging daming manood sa kanyang movie. In fact, kung ako yung tanongin, manood din ako sa movie na yan. But sa akin, dapat muna natin
isipin na si Vic Soto, hindi siya na convict ng rape. In fact, hindi siya na demanda ng rape ni Pepsi Paloma. Kasi ang kaso pa lang na-dismiss kasi due to affidavit of resistance ni Pepsi Paloma. So, ang issue dyan, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Kung pag-usapan natin ang documents, dokumento per dokumento, walang rape. But sa story ni isang witness, story ng isang witness, o ano ba yung, kasi namatay na kasi si Pepsi Paloma, yung mga story lang, baka mayroon. But hindi natin masasabi na yun na talaga ang story kasi hindi pa naakyat ang kaso sa korte. Doon pa lang sa piskalya, natapos ng kaso, na-dismiss na ang kaso because of the affidavit of desistance of the late Pepsi Paloma. What if, may nag-comment dito, what if daw mag-file ng kaso yung anak ni Richie De Horsey? I'm not sure kung buhay pa ba si Richie De Horsey or patay na. I cannot say that kasi hindi ko alam. Kasi granting na wala na dito sa sa mundo. The child or the children, the estate of kung may, pwede mag-file ng kaso. Kung example, may namatay na isang tao, tapos siniraan yung pangalan mo, so to blacken the memory of one who is dead, pwede mag-file ng kaso ng libel. Sabi ko nga, pwede mag-file ng kaso, but hindi ibig sabihin guilty na si Daryl Yap. Kasi kailangan pa yan papatunayan sa korte, doon pa lang sa fiscal, papatunayan kung may prima facie evidence ba. But kung tanongin niyo ako, kung pwede ba i-demanda? Yes, pwede. Right mo yan. But hindi ibig sabihin guilty na si Daryl Yap. Kasi sabi ko nga, kailangan pang papatunayan yan sa korte. By the way, for more advice, please follow me sa aking Facebook page sa facebook.com/Mark Tolentino Law, youtube.com/Mark Tolentino Law Blog. You can also call me sa mobile number natin sa 0917-329-5353, 0968-881-1912. Yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino.